Kwento ito ng isang lalaki na nag-overtime sa trabaho. Ilang minuto lang nang natapos siya sa kanyang gawain, nagmadali na siyang umuwi para makahabol sa huling sakay. Hindi kalayuan ng sakayan ng pila ng mga SUV van na madalas niyang ginagamit transportasyon. At madilim pa rin ang paligid at bihira na makita ang mga tao sa paligid. Mabuti na lang nakabot siya at may isa pang pasahero din. Siya nakasama na nasa likuran niya ang isang binata na naka-plain white t-shirt at naka-normal na blue jeans. At si Manong driver lang ang nasa van na iyon. Habang nakafocus siya at nakatutok sa cellphone na naka-headset, dahil sa kampante ito, dahil sa last stop ng biyahe ang kanyang bababa. Huling biyahe na ito, hindi na ako makakasakay ng iba. Sasakay ng iba. Ani ni Manong driver. Sabay tinanggal ang karatula sa harapan. Napansin niya naman ang sinabi ng driver. Pero bumalik din agad ang intensyon niya sa phone. Maya-maya lang sa kabila ng katahimikan, yung lalaki sa likod niya ay nakaputing t-shirt, nagsabing para, ngunit hindi niya pinansin ni Manong driver. Inulit-ulit ang lalaki na para, ngunit hindi pa rin ito pinapansin. At sa pangatlong hindi pa rin pinapansin at sinabi ng lalaki ay nakalagpas na siya sa kanilang babaan. Narita na ang lalaki na nakahawak sa phone at tinanggal ang headset. Manong, hindi niyo ba naririnig? Ani niya. Kanina pa siya nagsasabing para. Ha? Ani ng driver na agad napansin ang sinabi ng lalaking may hawak na phone. Ano ba pinagsasabi mo? Ani ni driver. Ikaw lang ang pasahero ko dito. Ha? Naguguluhang isip ng lalaki. Sabi ko na kanina pa na huling biyahe ko na to kasi ikaw na lang pasahero ko. Ani ng driver. Isa pa, mahirap din na bumiyahe ng ganitong oras. Napalingon agad ang lalaki sa kanya nalilikuran. Napansin niya na wala na ang lalaking nakaputi sa likod niya. Nanginginig siya sa takot dahil alam niya na at malinaw sa kanya ang kanyang nakita. Nang nakababa na siya, nasabi sa kanyang ng driver na meron daw talagang nagpapakitang lalaki na nakaputi na nabibisitaan niya ang ibang kasamahan niya at ilang nakasaksi, kaya bibihira lang din na tulad niya ang bumiyahe ng ganitong oras. Ang lalaki daw ay gustong bumaba sa tuwing nadadaanan ang abandonadong gusali. Kaya magmula ngayon, iniwasan niya na mag-take ng overtime sa trabaho. Pero hanggang ngayon, sumasakay pa rin siya sa SUV. Wakas.